Yes, yes, yes. Good morning mga kasama. Happy Sunday everyone. Nandito na Mas Goods nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para update ka sa ating mga video. At kung hindi ho nagno-notify sa inyo ang aking video, ikalkalhin nyo si YouTube at hanapin nyo ang pangalan si Kuya Goods. At ito na ho ang mga mainit na balita. Sa linggong ito, sa araw na ito. Blunder ni BP Sara, lusaw agad. Yan ang magandang balita. At makapal ang mukha, Nino. Oo. Pinalasan ni Atty. Guanzon itong si Communication Under Secretary Anta Clara. Buti nga. Nakakuha ng katapat Yan ang sinasabi natin. Pag ito ginawa ni BP Sara, no, spokesperson ito si Atty. Guanzon, matatauhan ito si Anta Clara eh. Dito pa nga lang sa kanyang kanyang interview binanata na ng husto eh. Paano pa kaya kung bardagulan yung Anta Clara naman walang binatbat yan. Ito pa, Delima, hindi fishing expedition ang plunder complaint laban kay Bibi Sara. Talaga? Miss Saba, makinig ka ha. Wala hong plunder at wala hong dinorobo si Bibi Sara. At hindi rin kasama sa statement at video announcement ni Saldico na mayroong siyang diniliver na pera kay Bibi Sara. Mag-isip-isip ka nga. Bakit hindi ka magbatikos doon sa mga amo mo? Bakit hindi ka mga lampag araw-araw? Ang titibay ng mga panganyo naman ano? Bakit? Siya ba ang tumulong sa iyo sa paglaya? Sabi ni Aling Ledesma. Senator Amy Marcos, binanata ng DPW sa BICAM, nasaan ang mga dokumento ng budget? Patakya. Yari kayo ngayon, boy. Isa-isahin na kayo. Ito pa, umano'y maanomalyang campaign donation ni Bibi Sara na isimbestigahan. Meron na naman ganun. Parang padami ng padami. Lahat ng gusto niyong i-issue kay Bibi Sara, parang gumagawa talaga ito ng mga... Meron naman daw campaign fund na binigay. Baka paimbestigahan na naman ni Milik-Milik Chair yan. Yan yung mga matitibay na gagawa ng kwento. Matitibay na ibibigay nilang ebidensya na makiwari plunder kung ano-ano pa. Ismiyo. Nililihis lang ng mga bangag ang tunay na issue. Tama. Tama ito si Atty. Harry Roque na inililihis lang lahat ang issue sa bahong-bahong flood control issue o skandalo sa pagnanakaw at ililihis nila yung issue sa sinabi lahat ni Saldico dahil sirang-sira ang pangalan nila eh. Ang saklap umpisahan natin dito. Plunder ni Bibi Sara, lusaw na. Ayon sa isang criminal lawyer, ang tone-toneladang papel does not speak well. Diyan, tama. Optics lang. Bilang kasong kriminal, hindi magtatagumpay ang reklamong pandarambong. Kulang ito ng ebidensya ng personal na akumulasyon. Ganap na nakadepende sa mga confidential ng pondong pinoprotektahan ng batas. Hindi nakakatugon sa mahigpit na pamantayan ng probable cause sa ilalim ng plunder law na inilapat sa kaso ni Arroyo at hinaharangan ng konstitusyon. At sa ilalim ng batas, ang kasong ito na laban kay Vice President Sara ay hindi magpapatuloy at hindi magtatagumpay. Ayon kay lawyer Anthony Vista, why the plunder complaint against Vice President cannot prosper. The plunder complaint filed against Vice President Sara Duterte has been presented as a major legal development. The amount cited is large, the accusation is serious, and the filing was clearly designed to command attention. But criminal law does not operate on attention or indignation. It operates on evidence, legal standards, and constitutional boundaries. When the complaint is examined carefully, step by step, it becomes clear that it cannot stand as a criminal case. It is built on a narrow factual basis, depends on evidence that is either unavailable or legally protected from disclosure, and fails to meet the requirements of probable cause, especially under the strict rules governing plunder.
Even assuming the best intentions, the case is legally untenable. The filing in its legal posture, a complaint for plunder and related offenses was filed before the Office of the Ombudsman against Vice President Sara and several other officials. The complaint invokes Republic Act number 7080, the plunder law, and allege that approximately 612.5 million in public funds were unlawfully handled during her tenure. At present, there is no criminal case pending in court. No information has been filed before the Sandigan Bayan. The matter remains at a preliminary stage before the Ombudsman, whose task is to determine whether probable cause exists to justify further proceedings. This stage is meant to filter out weak cases. It is not intended to legitimize accusations simply because they have been filed. Ito ha, kahit magpakita pa sila ng track-track na mga papel diyan, oo, hindi basta-basta kakatigan ng korte yan. Bakit? Meron ako ho kasing sumablay silang impeachment case, 'di ba? Hindi rin kinatigan ng Supreme Court. Dahil ang isip ng Supreme Court, ang nakararami doon political strategy o political attack, ah, para hindi makapasok si PBB Sara sa 2028 o ma-disqualified. So pag na-disqualified, eto na sila. Wow, magbubunyi. Pero hindi kayo aabante. Oo, hindi kayo papaniwalaan. Lahat naman yan, oo, tutulungan ng universe yan si BP Sara. Para saan? Lahat, di ba? Lahat ng mga binato sa kanyang issue, nalusutan niya. Eto pa kaya na may butas na sila, na gumagawa lang sila ng kwento, lalo na yung patungkol kay Ramil. Kaya sila nag-file niyan kasi lumabas yung kwento ni Ramil eh. Ang bilis no? Pag kwento ni Ramil, may statement, andito kagad sila. Isipin nyo, i-analyze nyo. Pagkatapos naman ito, meron naman silang paiimbestigahan daw kuno yung fund o election fund. Tama ba? A donation campaign na. Oo. Umano'y mahal yung campaign donation. O, kita nyo? Meron din ganun ha. Samantalang palipas na ang termino ni Bangag. Andito pa rin sila. Talagang gusto nila talagang umupo Gusto nila talagang umupo ang mga Diyos mio. Paano kayo mananalo niyan? Bahong-baho na kayo sa taong bayan. Sorry for the word pero talagang hindi na ho kayo mabango. Lalo-lalo na yung mga taga-mountain at yan si Au-Au. O kita nyo si Au-Au. Ang nangyayari kay Au-Au ngayon, puro pa-interview dito, pa-interview doon. Sa nagpapa-interview, sa mga bulager. Bakit? Walang bayad doon eh. Meron man, kukunti lang. Hindi kagaya sa mga stream media, wala siyang pambayad doon. Kailangan niya munang magsalita laban sa mga Duterte bago siya kumamal-kamal. Pansinin niyo nga si Au-Au, nagpapalakas. Attorney Guanzon, binalatan ng buhay. Binalatan. Makapal ang muka. Attorney Rowena Guanzon kay community under undermine. Pasok. Doon niya ng gano'n, itinakas yung kliyente niya. Asar-asar yung investigator. Sabi niya, attorney, ilalagay ko yan sa investigation report ko para makita ng fiscal na tumakas sila. Hindi man lang sila nakipag-ayos dito sa iyo eh. Actually, willing naman ako. Attorney kasi yung asawa niya. Sabi ko pa nga sa kanya, attorney ka? Yan ang asawa mo? Hindi naman sa pero palagi ko kaya malakas ang loob niyan mang-away. Yeah. Dahil sa iyo. Abay anak, sabi ko pabigat yan, hiwalayan mo na. Attorney, speaking of attorney, totoo ba na hinamon nyo ng debate yung isang attorney na hindi lumalaban? Parang takot sa inyo eh. Sino yun? Yung spokesperson daw ng Malacanang. Si Auntie Claire.
Uy, wag yun nang tanggalin si Auntie Claire kasi ano natin yan siya she's our entertainment of the day. Wag na po. BBM, wag yung tanggalin yan si Auntie Claire. Kasi nakaka-entertain yung mga sagot-sagot niya. Speaking of Auntie Claire, bilang isang attorney din, kagaya ni Auntie Claire, marami kasing may mga lawyer din nagsasabi na parang panira or nakakasira ng reputasyon ng pagiging lawyer ang mga pinagagawa ni Auntie Claire. Kasi nga, kaya siya nilagay dyan. Yun. Kasi makapal siya. Kaya niya, di ba? Carry mo ba yung ganyan na magsinungaling ka dyan? Sino naman ang lawyer na papayag dyan? Si Auntie Claire lang. Kaya kailangan yung salary grade niya mataas talaga. Yun. Malaki kaya kinikita nito. Undersecretary, it's around 200 something thousand a month, ha? Uy. Hindi mo Wala yan. pang ano yan. May 13 month, may lahat pa, may bonus pa yan. Walang So, At dati itong dating hater ni Marcos doon ito biglang bumaliktad talaga? Opo. Hater po yan ni Oo. Marcos. Hater ni Marcos Biro dati. mo, mag-undersecretary ka ba naman bigla? Go ka lang dyan, Auntie Claire. Ako talaga, go ahead. What if po na kumasa sa inyo? Si Ah? Auntie Claire, what if na Okay kumasa lang. sa debate? Ay, maganda Okay yun. lang. Yeah. Kahit saan. Si Puno nga, inamon ko sa, sa Luneta. Mag-live stream kami. Baka pwede Bakit natin nga? dito, no? Pinapasuspend si Kiko Barsaga. Sinabi ko talaga, why? Ah. Mr. Puno, are you a moral man? Hindi, never ba sa buong buhay mo nag-commit ka ng immoral? Agoy. Bakit si Kiko Barsaga na criticize lang sa presidente natin na magnanakaw? Wow. Galit ka. Tama. Because congressman siya, dapat behave siya. Abay, bongga, kung ako pala nakaupo dyan, ilang beses mo na ako pinasuspend. Di ba? Abay, bakit sila ang ating batayan ng ating standard of, what do you call this, character? Sila itong mga, may mga weakness in character kayo kasi May mga kabit pa nga mahilig daw. kayo sa pera. Ayun. You have a weakness in character because you are greedy. Yan. Kita nyo. Binalata ng buhay si Anta Clara. Ang meaning, hindi yung ibig sabihin, nasuplak, nasupalpal. Pahiya talaga. Kung hahamulin niya ng debate at papalaga, sigurado, lalampaso. Maski si attorney, alam din gusto yung makita, marinig. Si Atty. Vic Rodriguez, alam din yung mga mga galawan nito ni Anta Clara. Parang hindi rin siya, alamin natin dito. Suot pari pa kanina yung Father Flaviano Villanueva ng SVD. Anong nangyari sa iyo, Padre? Ayan, Father. Doon sa trilyong pisong nakawan, hindi ka galit? Sa gawa-gawa, kaso at issue laban kay BP Inday, naggagalit-galitan ka? Yo. Tama yung sinabi ng iyong patron. Mahiya ka naman, ikaw ang dapat tamaan nun. Wala ka na sa ayos. And I have the right to speak dahil ako po ay bahagi ng komunidad ng Katoliko. Yo. At nagsuot pari ka pa, so may karapatan akong pumuna din sa'yo. Dahil Tama. hipokrito yung iyong pag-aakto kanina, na galit ka sa korupsyon, sinabi na ng COA na wala nga. Yung notice of disallowance is not equivalent to malversation. Yung notice of disallowance, ibig sabihin lamang kulang ka pa sa documentation. Ano ho ang ginawa ng tanggapan ng pangalawang Pangulo? Di kinumpleto. Normal po iyan sa lahat ng tanggapan hanggang barangay level. Di ba? Yung mga banat na mga nagdi-deliver na mga papel dyan sa ombudsman o sa kung saan man nila hinain niyang isang truck na ata na kumwari ebidensya kay BP Sara, gusto mo kasama yung mga nakasuot ng paniniwalaan nyo pa ba yan? Di ba umamin siya 14 years, 15 years siyang gumamit ng pinagbabawal na candy. Kaya nabalasa ni Atty. Vic. At ito naman itong si Ob-Ob, may banat kay BP Sara. Bigyan natin ng reaction to. Sara resign. Dapat nang mag-resign itong si Sara Duterte as Vice President because she has lost the moral ground Talaga to sit ba? as the Vice President of this country. Magkano? Dahil sa laki ng kanyang mga kasalanan. Magmula pa doon sa mga intelligence funds at confidential funds na talaga naman Kita mo, wala ka rin sa wish you eh. Kaya ka tinatawag na Ob-Ob eh.
Oh, di ba ikaw mahilig magsalita ng ob-ob? Oo, nababack to you ka. Confidential pan. Sinabi na ng COA, hindi ka nakakaintindi? Oo, wala ka sa tamang wisyo, boss. Hindi mo ininti. Dati ka pa ng mga abogabo. Oo, bakit hindi mo naintindihan yung sinabi ng COA? Mahirap ba intindihin na sinabi ng COA na wala hong anomalya sa paggamit ng pondo ng OBP? O boss, amo manager. Parang nahawa ka na ata sa boss mo sa bagay, ganun talaga. Tigilan na nga natin to. Baka mamaya, gusto niyo pa ba? Balasahin natin. Hindi, mas maganda dito yung sinabi rito na, yung maanumalyang, ano ba itong maanumalya na to? Maanumalyang campaign fund. Campaign fund. Eto meron naman silang banat kay Bibi Sara. Meron na naman daw campaign fund. Parang yan yung ginagawa kay Senador Marcoleta na paiimbestigahan. Diyos mio, Marimar naman. Wala na kayong katigil-tigil. Gusto nyo mga unggoy. Hindi pwede yun, ano? Galingan nyo na lang. Talunin nyo lang si Bibi Sara sa 2028. Oo, ganun lang yun. Para naman na maging fair ang laban. Kasi kayo, ginagamitan nyo ng mga pinagbabawal na teknik. Diba? Mahilig kayong gumawa at magtahi-tahi ng mga kunwari ebidensya at sasabihin nyo at magbabayad kayo ng troll farm, magbabayad kayo ng kung ano-ano para lang siraan si BP Sara. Buti na lang talaga. Oo, may mga solid Duterte at mayroong mga vlogger na solid Duterte at naipagtatanggol sila. Kung wala, anak ng bugi. Paano na? Gagawa na naman kayo ng kwento kagaya ng panahon nyo na black media, blackout media. Hindi na pwede, may social media na ho. Kaya kami nasa YouTube at nabigyan ng pagkakataon ni Boss YouTube. Hindi ho kami papatalo sa inyo. Diba? Kung kayo ay naninira, kami ay magdedepensa. Tuloy natin to. Nanawagan sa House of Representatives at Office of the Ombudsman si Manila 6th District Naku, ito na Representative naman Benny pala. Abante na imbestigahan ang mga akusasyon ni Ramil Madriaga hinggil sa umano'y anomalya sa Boss, campaign wait lang Anong tawag sa'yo? Representative. Nanalo ka ba? Ay, Diyos mio, Marimar. Kailan ka nanalo? Diyos ko po, huwag ka mag-angas-angas. Oo, hindi ka nanalo Saka tigil-tigilan mo yung panghihimasok. Baka mamaya ma-back to you ka ng BP Sara. Oo, mawala yung karera mo. Diba? Sayang. Oo, magtrabaho ka na lang. donations ni Vice President Sara Duterte. Base sa mga report, sinasabing nakasaad sa sinumpaang salaysay ni Madriaga na pinondohan ng mga pogo operator at ilang drug lords ang pangangampanya ni Vice President Sara Duterte noong 2022. Para kay Congressman Abante, seryoso ang mga aligasyon ni Madriaga na sinasabing bagman umano ng mga pogo operators at drug lords. Sinasabing dating nagsilbi si Madriaga Diyos ko po. 2022 daw, pogo. Pinondohan daw ng pogo. Talaga? Taong bayan ho ang naglukulo kay BP Sara. Dahil sa tulong ni Tatay Digong, tapos sasabihin nyo, pinonduhan ng pogo. Boo! Oo, nakakalorkay ka. Ibig sabihin, itong nanalo ba ito? Hindi naman. Kong! Si Kong Kulong. Kong Pagong. Magtigil ka na magkano na naman ba yan? Andiyan ba yung 777 at saka 150? Baka 22 na yan Tigil-tigilan nyo na yung mga paandar nyo. Wala akong naniniwala sa inyo. Kita nyo kahit Maynila yung mga constituent nyo hindi na kayo pinaniniwalaan. Tinalo kayo ng isang Joey Chua. Tapos pinaglaban ng amo mo. Diba? Diyos mio. Paano kung singiling kayo ni Joey Chua sa susunod na panahon na dapat siya ang nakaupo at hindi ikaw?
Diba? Tinalo ka ng 1,000. O nagpasaklolo ka doon sa milik-milik chair. O, diba? Ganun naman eh. Yun lang. Nagawa nila ng paraan. Tapos ito na naman, magngangaw-ngaw. Titirahin na ng mga Duterte, titirahin si VP Sara. Sinabi na nga na itong si Ramil, dispalanghado ang statement. Walang matinong statement. Bakit? 2022 2018 daw, ano daw siya, bodyguard security ni VP Sara. Nasa Oblo daw to eh. Diyos mo yung Madriaga ho, yumamin ka na. Tigil-tigilan mo yan. Masama yan. Di ba? Ang security aid ni VP Sara nung siya pa ang mayor ng Davao City at nagtrabaho rin umano bilang intel agent ng mga Duterte. Talaga. Sa ngayon ay nakakulong siya dahil sa kasong kidnapping. Nakita nyo na? Labo, di ba? Nasa Oblo dahil sa kasong kidnapping. Yun ang sabi sa video. Bakit nyo pa papaniniwalaan? Diba? Senator Amy Marcos, binanata ng DPW sa BICAM, nasaan ang dokumento ng budget? Agoy. Asa na nga? Tinago na, sinunog na yan. Maliwanagan lang sana ang minorya. Pagkat wala po akong nakikitang budget ng DPWH at kung talagang transparency ang habol natin, bakit wala rito ang pinagmulan ng pagpopoot at kawalang kampiyansa ng taong bayan sa atin? Dapat mag-umpisa ang usapin dito sa Public Works. Pero wala sa anumang papel sa 9-page summary o dito man sa binigay sa atin kahapon lamang na reconciliation of disagreeing provisions. Bakit po walang budget yung DPWH? Ang schedule po ng DPWH ay bukas. High blood si Ating. Baka may magtatanggol na naman. Alam nyo naman, may tagapagtanggol din sa Senado. Yung mga magnanakaw. Matakaw sa pera. Yan yung mga tagapagtanggol. Pero yung sumisilip, yan yung mga matitino. Paano natin malalaman at maihahambing ang iba't ibang mga department kung may kulang? At bakit DPWH lang ang nawawala sa talakayan? Actually, may mga ibang mga items po ho na bukas po itatalakay. Katulad po ng mga special purpose funds, and program appropriations. So tomorrow yung po program po nandito. Tomorrow po ang tomorrow ho yung pag-uusapan. Pero narito na. Andito naman yung unprogrammed at hinanap ko talaga. Arito naman yung unprogrammed. Dito sa page 31 ng page 32 na kumpleto. Kaya pinagtatakahan ko bakit yung DPWH wala po. At alam nyo, bakit pa kasi may unprogram? Pwede naman ilaan niya sa may program eh. Diba? Bakit nila kailangan paglaanan? Doon sila nakakapag-insert. So, pagpaplanuhan na naman nila yung 60 billion ng PhilHealth kung paano nila tatakpan. Kasi inutusan na sila ng Supreme Court na ibalik nyo yung 60 billion. Kaso nga lang, 60 billion, 60 million. Kaso nga lang, talagang siguro wala na yung pera, nasa maleta na i-deliver na. Kung ibabalik yun, mabubuking sila. So ngayon, ang mga magandang gawin dito, yung saan program, ano mo muna dyan, papasukan natin ng 100 billion yan. 100. Diba? Ganon at doon nila itatapal. So ngayon, ano magiging system nito? Kailangan nilang matapos ito bago matapos ang taon. Kasi kung hindi, wala silang pondo. Ngayon, BICAM yan naka-ere. Kailangan maging maliwanag, makaantabay kayo araw-araw. So, sa susunod na hearing ng BICAM, magta-try tayo mag-live para makita nyo. Kasi, kailangan din makatutukan yan eh. Kung hindi mo mag-live, kailangan matutukan talaga yan kung ano na naman ang palusot. Kasi kung meron namang unprogram plan, meron namang insertion dyan. Yan ang lumalabas dyan. Bakit ka mag-ano ng unprogram kung ano yung ipapasok mo sa susunod na panahon, gano'n na lang.
Ilagay nyo sa program para walang nakawan. Tatalakayin bukas, maaari bang ibigay sa amin ng mas maaga pagkat yung committee report, kung maalala ko, ay mahigit kumulang 1,500 pahina. Noted po. We'll provide Her Honor the documents ahead of time. Kailan kaya matatapos yung DPWH budget? Kasi yun talaga ang inaasahan ng taong bayan. Mas assured po na ipro-provide po sa Her Honor at sa lahat po ng conferees, hindi lang po sa Senate but also sa House of Representatives po. I would like to acknowledge on the part of the House, Representative Rufus Rodriguez for a manifestation. Thank you, Madam Chair. Chair Win Gatchalian of the Senate and all the distinguished senators who are here and my distinguished colleagues. Really, as stated by the chairman, Article 6, the Legislative Department, under Section 24, really gives the original exclusive jurisdiction on budgets, on appropriations to the House. But of course, the Senate has also the power to propose and concur with amendments. Tama. And Bakit? doing our duty, as what the chair, Mika, has said, we 255.5 billion of flood control and budget of the DPWH in the first instance was distributed by the House of Representatives to first 90 billion to health, 56 billion to education, and 53 billion to agriculture. Practically 211 billion of the 255.5. So that is to follow the presidential directive that we have to focus, as stated by former Congressman of Senator Erwin here, Tulfo, that education, health, and also agriculture will be given priority. So therefore, we have taken the lead and we are very happy that the Senate has likewise studied the budget and has also made proposals to further enhance our support for education, health, and agriculture. Thank you very much. Booking na kayo. Ngayon nyo lang ginawa yan sa education dahil gustong-gusto ni BP Sara yung pondo na ibigay sa education. Di ba hindi ginawa ng mga nakaraang taon? Ngayon yung tain-tain gusto nyo sa education. Bakit? Napahiya na kasi kayo ngayon, education nyo ilalagay. Pero ito ang banat. Nililihis lang talaga nila lahat ng mga usapin ng tunay na issue ni Bangag. Alamin natin, Attorney Harry. Hello, magandang araw ng Sabado sa inyong lahat. At ngayong araw ang pag-usapan natin, teka. Ano ba dapat ang issue na pinag-uusapan ng lahat? Bakit parang ang dami-dami mga ibang issue lumalabas ngayon? Yan. Simulan natin, Si BBM. Panay ang labas ngayon, pati sa social media. Nagsasabi, doon ako nagtataka ipakukulong natin ang mga nagnakaw sa kaban ng bayan bago magpasko. Kaya, tapos palagi niyang sinasabi, arestuhin na si Diskaya, makakancel o na-cancel na ang passport ni Zaldico. Siyempre, ang pinalalabas niya, siya pa ngayon ang hero laban sa korupsyon. Alam naman natin, na gaya ng sinabi ni Zaldico, ang Presidente Marcos Jr., ang sinasabi ni Amy Marcos na kapatid niyang Bangag, ang punot dulo ng issue ng korupsyon sa Pilipinas. Tama. So pero kita nyo parang siya ang hero na ako lang ang presidente na humabot sa mga kurap. Paano naman hahabulin ang mga kurap? Talaga naman ikaw ang punot dulo niya. Bakit? Una, ikaw ang namili kay Tambaluslos para maging speaker. Si Tambaluslos ang namili kay Zaldico at ang si Zaldico nagpatupad ng order. Yung huling revelasyon ni Zaldico, mag-insert ng 100 billion para nakawin pa ng presidente mismo. At siya mismo nagde-deliver ng 25% para kay presidente. No? Pero ngayon, pakikinggan mo ang Marcos Jr., wow, pakukulong ko si Diskaya. Si Diskaya, yan ay naging instrumento lamang ng mga politiko para mapera yung pondo na nakalaan sa flood control. Kung wala namang mga
politiko na nasa likod ng mga pagnanakaw sa taong bayan, wala rin magiging papel ang mga kontrista gaya ni Diskaya. Tama. Hindi sinasabi na wala silang pananagutan. Meron talagang pananagutan. No? Pero kung hindi din dahil sa kanilang mga sinisiwalat, hindi natin malalaman kung sino talaga ang tunay na mastermind sa likod ng pagnanakaw sa bayan. Ganyan din nga yung kaso ni Zaldico. No? Kung hindi nagsalita si Zaldico, wala pa talaga tayong pruweba ng pananagutan ay ang pananagutan ay talagang umaabot sa ulo sa presidente mismo. Ang kauna-unahang testimonya na ganyan nga ay galing kay Zaldico. Kaya nga, Kita nyo, booking na booking. O sino mastermind dito eh. Kaya lagi natin sinasabi sa inyo, pag kayo ay manunood ng mga balita kay Kuya Goods sa YouTube, hanapin nyo lang dahil minsan hindi nagno-notif sa inyo. Marami hong nagsasabi sa akin, marami nagko-comment. Kalkalin nyo lang sa YouTube, hanapin nyo si Kuya Goods at doon. O ulitin nyo kung gusto nyo. Hindi kayo nakapag-bell all, i-bell all nyo para mayroong notification. Hanggang sa muli, i-like and share. Bye-bye!